Maraming mga mananampalataya na akala nila 'pag sila ay ligtas na, okey na, malaya na sila na gawin kung ano yung kanilang gusto. Pero kahit saan tayo magpunta, ang mga tao na nabubuhay ay sila po ay pinamumunuhan ng batas. Ano po ang layunin bakit merong batas? Ang layunin ng batas ay upang gawing, mapayapa, orderly pamumuhay ng mga mamamayan. Maiwasan po yung chaos. Alam niyo ba yung chaos? Yung, walang order, kawalan ng order, kawalan ng kaayusan. Yan po yung chaos. Na dahil sa walang batas, gagawin na lang ng bawat isa kanilang gustong gawin. At yan po ay sa mga tao, kahit saan man mapunta, kahit saan bansa tayo, kahit sa mga tribo, may mga batas silang sinusunod. Na yung batas na yan, na sinusunod nila, yan po yung nagbibigay sa kanila ng kaayusan. At maging ang banal na kasulatan ay itinuturo rin sa mga mananampalataya. Sabi nga roon sa 1 Corinthians chapter 14 verse 41, let all things be done decently and in order na gawin. At para magiging orderly ang isang iglesia, kailangan din po ang mga mananampalataya matuto sila na sumunod sa salita ng Diyos. Ito pong salita ng Diyos, ito po yung ating pamantayan ng pamumuhay natin upang tayo ay magiging maayos na mga mananampalataya, upang tayo ay masasabing merong decency sa ating pamumuhay. Kung hindi po natin susundin ang salita ng Diyos, ay magiging tayo ay matuturing ng mga Kristiyano na walang kaayusan pagdating sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya nga, bawat mananampalataya nawa ay talagang tuunan ng pansin ang pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Hindi dapat binabaliwala na marami kasing mananampalataya ngayon dahil mananampalataya na sila, okay na sila. Okay? Ligtas naman ako, gagawin ko kung ano yung gusto ko. Ayan. At mayroong nagtuturo na hindi ko alam kung saan kinuha na verse sa Bible na meron daw free will ang tao, na parabagang malaya na ang isang Kristiyano na gawin kung ano man yung kanyang gusto. Pero we have the Word of God na ating susundin, na siyang pamantayan ng ating pamumuhay sa araw-araw upang huwag natin maigiit kung ano man yung ating kalooban. Kasi tinuturo ng banal na kasulatan na kung ano man ang ating gawin, dapat ang kalooban ng Diyos ang masunod sa buhay natin bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya yan po yung tinuturo ng banal na kasulatan nung hiningi ng mga disciples na turuan silang manalangin ng ating Panginoon. Isa yan sa mga bahagi ng prayer na itinuturo ng Panginoon sa kanila. Sabi nga roon ng Panginoon, Our Father who is art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Yan po yung binabanggit doon, yung kalooban mo. At para maganap ang kalooban ng Diyos, meron po mga rules, may mga commands na dapat nating sundin na nanggagaling sa kanyang salita. At yan po, ang layunin niyan ay upang gawin tayong orderly, maayos na namumuhay bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. God does not give us the freedom to choose and to do our own will. Bilang mga Kristiyano, kung babasahin natin ang banal na kasulatan, walang iba tayong dapat lang gagawin, pipiliin kundi yung kalooban ng Diyos. Hindi tinuturo ng banal na kasulatan na nasa sa iyo kung gawin mo yung kalooban mo. Hindi po yan tinuturo ng banal na kasulatan. It is always the will of God. Yan po yung dapat nasa isipan ng isang mananampalataya. Gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi nga, nung tayo ay naligtas, hindi na tayo
ang nagmamaniobra, nagtitimon sa ating buhay, kundi tayo na ay tinitimon o pinangungunahan ng banal na Espiritu ng Diyos. At yun po yung nais ng ating Panginoon na tayo ay sumunod, magpaubaya, magpasakop sa banal na Espiritu. Bakit? Upang sa ganon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kalooban ng Diyos ang maganap sa ating buhay. Pero kung ayaw natin magpaubaya at magpasakop sa banal na Espiritu, gagawin natin kung ano yung gusto natin. At lahat ng gusto natin, looban natin na gagawin natin, sigurado yan hindi po ayon sa kalooban ng Diyos, kundi taliwas po yan sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya dito po sa mababasa natin, ito po ay sinulat ni Paul para kay Timothy. Pero siyempre, hindi po, ito po ay salita ng Diyos, na ibig sabihin lang yan ay para po sa bawat mga mananampalataya ng ating Panginoon. Sabi rito, sabi sa verse 11, things command and teach. Bakit po iniutos tsaka sinasabing ituro? Sapagkat mahalaga po ito. At ganoon din po, mahalaga sa bawat isa sa atin, tayo rin na natuturuan, hindi lang sumunod kasi command nga, kundi ituro rin natin sa iba ang mga bagay na ito. So, mga responsibilidad po ito. Believers must not forget those things that we were commanded to do and to hindi lang kay Timothy yan, kundi bawat isa sa atin. So, sinasabi kay Timothy, ituro mo ito. Gawin mo ito. Pero sa pagtuturo, gano'n din po yung mga tinuturuan, ay kanya rin susundin at kanilang ituturo rin kung ano yung naituro sa kanila. Ganun po yung pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Hindi yung ituturo lang, kagaya kung bilang pastor, hindi yung magtuturo lang ako sa inyo, napakinggan nyo lang, pero wala kayong aksyon na gagawin. Okay? Kung ano yung naituro sa inyo, natutunan nyo, susundin nyo rin at inyo rin ituturo sa iba. Ganyan po ang pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Hindi lang po pastor ang tagapagturo. Bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. So what are the things that we are commanded to do and to teach? Dito po sa ating text ay magtitinghayan natin yung mga bagay that we are commanded to do and to teach. Unang-una po na binabanggit po rito, dito po sa verse 12 is that we must be an example or to be an example. We are commanded to be an example. And yung pagiging example ay ituro rin po natin sa iba. Kaya ang sabi rito sa verse 12, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Ito po ay para sa lahat ng mga mananampalataya. Habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan na ito, ay magsilbi tayo na huwaran sa ating kapwa mananampalataya, maging sa mga tao sa ating palibot. Kasi nga tayo nga itinatawag na asin, tinatawag na ilaw sa sanlibutan na ito. So, saan daw mga areas tayo magiging huwaran? Dito po binabanggit nga yung 6 na areas wherein we must be an example. Or first and foremost is that in our speech, sa ating pagsasalita. Bilang mga mananampalataya, nawa, sa pananalita natin ay makita na tayo po ay isang mananampalataya na nagpapakita tayo ng kaibahan sa mga hindi mananampalataya. Hindi po yung tayo ay nagsasalita na wala man lang nakikitang pagkakaiba sa mga hindi mananampalataya. So alam naman natin kung paano magsalita yung mga taga-sanlibutan, yung mga hindi mananampalataya. Pero bilang mga mananampalataya, sabi nga ng banal na kasulatan na pag magsalita tayo, dapat may asin. Let your speech be always with grace, seasoned with salt. Ano ba yung grace?
Yung salt kasi yan, season with salt, ay andoon yung paggalang, pagrespeto sa mga taong kausap natin. Huwag maging bastos. Yan. Yung grace ay malumanay. Hindi po yung harsh tayong magsalita. Okay? So, ah dapat matutunan natin yan. Hindi yung parang nakikipag-away tayo pag magsalita tayo. Yan, yung napansin ko sa mga ita noon, ganyan. Nag-usap-usap lang sila, pero akala mo nag-aaway sila. Sabi ko ba, nag-aaway yun? Ay, hindi yan, pastor, hindi nag-aaway yan. Nag-uusap lang yan. Yung kausap, parang bagang ang layo, parang nasa 50 meters ang layo. Pero magkaharap lang sila. Ayan, nagtatalsikan yung mga laway nila sa bawat isa. Okay, pero ang lakas-lakas nila magsalita. Oh, okay, so, ah, naway maging huwaran tayo. Ibig sabihin, pag maging huwaran sa pananalita, magaganda yung mga lumalabas sa ating bibig. Ayan. So sinasabi ko nga kanina, ako ay isang taong tahimik. Kahit ano man yung ibato nila sa akin, hindi ako yung nang-aaway, gumaganti. Yan, hinahayaan ko na lang. So, tinuruan ako ng Panginoon ganyan. Kahit ano ng paninira, binabato sa akin, tahimik lang ako. Hindi ako yung umiimik. Gagawin ko kung ano yung dapat kong gawin na ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At yun na nga po, sa pananalita, dapat maging maingat tayo pagdating sa pakikipag-usap. Naway nagiging mabuting patutuo tayo, ehemplo sa mga tao. Hindi lang sa pananalita. Sabi ko nga, nung panahon kasi namin kabataan, usong-uso yung mga sinasabing hippie, o kaya mga salitang kalye. Okay? So, pati nga yung kababata ko noon, nagpunta rito noon, doon pa kami noon, ay meron kasi yung girlfriend ni Marvin. Ano yan, siyuta ni Marvin? Sabi sa akin. Sabi ko, hindi niya siyuta yan, girlfriend niya. O bakit? Yung siyuta, hindi po yun, ay ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, tingnan natin kung ano yung mga terms na ginagamit natin. Bagat terms na ng sanlibutan yan. Meron naman talagang maayos na termino na pananalita natin. Okay? Na maghihiwalay sa atin sa mga hindi mananampalataya. So, sana nakikita nyo ay nakukuha nyo. Okay? Pero ang maganda roon, dapat kahit sino man yung kausap natin, dalangin natin, respetuhin natin. Hindi yung para bagang, sabi ko nga talagang may mga store pa na send out natin na talaga ang sasama yung mga sinasabi nila sa akin. Okay, pero hinahayaan ko lang. Talagang kung aking iisipin, kahit sa isang pusakal, dapat hindi sabihin yung mga ganong mga pananalita. Pero talagang binitawan nila sa akin yung mga salitang yan. Pero hinahayaan ko lang, tumatahimik lang ako. At nalulungkot ako, bakit ganito? Sabi ko, kung mananampalataya itong mga ito, bakit ganito silang magsalita sa kanilang kapwa? So in our speech, tingnan natin, nawa ay bago tayong magsalita, isipin natin kung yung basta sabihin natin ay okay ba? Maging pagpapala ba sa iba o baka magdudulot ng curse sa kanila? Ayan din po. So kaya hindi tayo basta-basta na lamang magbibitaw ng salita. Tignan natin na yung unang-una na tayo ay nagiging huwaran pagdating sa bagay na ito. In the way we live. Yan din po. Yung sabi kasi rito, in word and conversation. Yung conversation, hindi po yung kikipag-usap ito, kundi the manner of life. Yung lifestyle po natin. Bilang mga mananampalataya, ay iba po ang manner of life kaysa doon sa mga hindi mananampalataya. Kung yung mga mananampalataya ay lubos-lubos yung mga pisyo na nakadikit sa kanilang buhay.
marumi na pamumuhay. Bilang mga mananampalataya, dapat maiba rin tayo. Kung marumi sila, ang gusto ng Panginoon pamumuhay, meron tayo malinis na pamumuhay. Okay, maayos na pamumuhay, matuwid na pamumuhay. Yan. Hindi yung gumagaya tayo kahit sabihin natin, dati na kasi ginagawa ko yan nung hindi pa ako mananampalataya eh. Halimbawa yung magdaraya sa kapwa, manlinlang sa kapwa. Okay? So, manner of life po yan. May mga tao na wala nang ginawa kundi manluko, manlinlang sa kanilang kapwa. Doon nga sa pinuntahan namin, sinasabi yung lupang yan, sa milat, sa katutubo dati yan, pero sa unat na ngayon. Kasi dati, yung tutubo, pupunta sa tindahan ng unat na yan, tapos mangungut doon sa store. Yan. So, ang nangyari, kautang niya doon, siyempre, gaano lang naman kalaki yung nautang niya. Nangyari, ay dumating yung panahon na yung unat naningil. At ang siningil niyang kabayaran sa mga utang, ay yung lupa na napakalaki. Kaya ngayon, yung lupang napakalaki na yon, ari na ng unat. Okay? So meron pa doon, yan, natatamnan ng talong. Sabi nila, inupahan daw yung 3 years. 30,000. Bali, 10,000 per hectare. Pero sabi ko, hindi lang naman 3 hektarya ito eh. Baka umabot pa ng 7 hektarya. Kasi napakalaki. Eh, bahala na sila, sabi naman ng unat. Okay? Pero alam nyo, yung mga nakikita ko, ay kung yung mga tao ay hindi aral, napakadaling lukuhin. Pero tayo bilang mananampalataya, dapat hindi tayo ma-involve sa mga ganitong bagay. Naway, tingnan natin na maayos yung ating lifestyle. Malinis, matuwid, na hindi tayo guilty sa anumang panluluko, panlilinlang, o paggawa ng masama sa ating kapwa. Okay. So, yan po yung the way we live na tinatawag dito. Yung conversation natin. Bagkus magsilbi tayo na huwaran dating sa ating pamumuhay. So kahit palaitin tayo, ay minsan nga may kailangan din natin ng alcohol sa ating katawan. Sino kayang doktor ang nagsabi niya na may kailangan din ng alcohol sa katawan? Pero pinangatiwiran nila yung inom nila ng alak. Okay? So, tayo kasi malinaw naman na binabanggit na ba na nakasulatan eh. Sabi nga roon sa Proverbs chapter 20 verse 1, wine is a mocker, strong drink is raging. Ano ba yung mocker? Ang alak ay, ano yung mock? Nanunudyo o minsan mas naintindihan natin sa yung ibig sabihin niya na English pero hindi natin ma-express tayo Tagalog eh. Okay. Yung wine, yun po yung grape juice na hindi pinatapang. Meron din sinasabi ron na strong drink is raging. Sabi ron, whosoever deceived thereby, ano ba yung ibig sabihin pag deceived thereby? Nalinlang, ibig sabihin nalinlang ka ng alak, tinikman mo, ininom mo yan. Ang sabi ron, whosoever deceived thereby, anong sinabi ron? It's not wise pala. Whosoever deceived thereby is not wise. Hindi pantas. Ibig sabihin, hangal. Yung isang tao na nadideceive ng alak. Ibig sabihin na nadideceive, nagiging palainom na siya ng alak. Okay? Hindi na kasya yung kunting alak lang. Kundi kung gusto, kung uminom ng alak, hanggang sa nagpakalasing na hindi na alam kung ano yung sinasabi. Okay. So, yun po yung manner of life. Ayan, yung mga bisyo. Tignan natin, okay, na maging malinis yung ating katawan. Dahil sabi ng banal na kasulatan, yung katawan natin ay templo ng ating Panginoon.
marapat lang na huwag nating dumihan. Okay, yung sigarilyo, alam naman natin yan. Tinuturo yan na merong nicotine. At ang sigarilyo ay ang laki ng ah, mga nagiging epekto ay nagiging negative effect nito sa katawan ng tao. Lalong-lalo na doon sa lungs. Lungs ba yun? Okay. At ayon sa pag-aaral, marami ang namamatay na dahil sa kanilang paninigarilyo na naapektuhan yung kanilang lungs. Yung pinsan ko doon sa Papaya, buti na lang huminto na siya sa paninigarilyo. Yun nga lang, yun, yung kubo niya hindi na mawala-wala. Okay? Kasi nga, pati natanggal na yung yung paninigarilyo, pero yung pag-iinom, hindi. Andoon pa rin. Pero salamat nga ako dahil nung nagpunta kami roon, aba, tataka sila, hindi uminom nung araw na yon, Miyerkules pa lang, Huwebes ng gabi kami dumating doon. So hindi na raw uminom. Hanggang sa umalis kami, hindi na nag-inom. Kaya bago kami umalis doon, sabi ko, sana tuloy-tuloy na yan. Sabi ko sa kanya. Kasi pwede naman talaga huwag siyang uminom eh. Pero dati kasi talagang mag-usap lang kaming ganyan. Paalis-alis lang naman yan eh. Yun pala, pag umalis, tatagay, tapos babalik. Maya-maya, lasing na. Naalala ko pa nga noon, nandun ako. Pero nag-usap kami maya-maya. Parang nasiraan na ng bait, pinupunta na yung kalabaw, pinagpapalo yung kalabaw. Pagkatapos noon, hindi na makabangon yung kalabaw. Parang nalumpo na. Okay. So, yung manner of life na meron tayo, tignan po natin. So, ang salita ng Diyos, yung ating pamantayan para sa pagkakaroon ng isang malinis, matuwid na pamumuhay. Na kaiba sa mga hindi mananampalataya. Na masasabing magiging huwaran tayo dating sa pamumuhay. Okay. So yung hindi ka pa makikitang nakikipag-away sa paligid mo, isa rin yan. Okay. So kasi pagka nakikipag-away ka, sasabihin magulo ka. Yan. So dito talagang ano na lang yung pagtitiis natin. Sinasabi ko kanina kasi nakita ko yung truck dyan. Yung haba-haba. Kumbaga hindi naman dito sa atin nakaparada. Pero usapan na namin noon na pagka ako naman medyo i-clear nila yan kasi minsan lang naman sa isang linggo, isang umaga lang kung tutuusin. Pero nandyan ngayon. Pero weekly, nakaparada sila halos kalahati na nung gate natin. Yan. Samantalang kung titignan, yung dalawang sasakyan natin, magkasya dyan eh. Pero hindi na natin na ipaparada kung saan-saan ko lang pinaparada yan. Yung Ford. Okay, so pinaparada ko dyan. Pero kung may motor, ayan, doon ako magpaparada. Hapon nung magparada ko roon, sabi nila, may magpaparada dyan. So hindi na ako nakapagparada. Pero pagdating ko rito, sa may tapat nila Sister Lenny, walang nakaparada. Kaya pinarada ko na doon. Okay, hindi ko na inalis. Sabi ko, kung alisin ko rin naman, meron din naman tayong kapatiran na nagpaparada doon kila Brother Jet paglinggo. Ewan ko kung sino ang nagparada doon. Oh. Okay, so sabi ko kahit hindi na ko naalisin dito, hindi ko na ilipat. So, tingnan natin. So, ibig sabihin hindi yung aawayin natin kaagad yung ating kapitbahay. Ayan. Tapos hindi na kayo pwedeng makapagparada rito. Pinapahirapan nyo. Okay, so hindi ganun. Hindi kagaya nung kapitbahay nga namin doon noon na yung ultimo yung kalsada na napakalawak. Ayaw nilang paradahan ng iba. Tapat lang ng lote nila na pakuran naman yung lote nila. Okay? May batas, sabi kapag hindi mo pwedeng, yung ayon sa batas, hindi pwedeng ipagbawal nung may-ari ng lupa yung tapat niyang kalsada na paradahan. Lalo kung wala namang mahaharangan na gate o kaya entrance ng parking ng sasakyan.
Okay? Wala rin naman tindahan doon. Pero nakalagay na doon, no parking. Hindi ko alam kung bakit ayaw na ayaw nila magpa-park. Talagang parang pag-aari na nila yung kalsada. Pero bilang mga mananampalataya, hindi natin ginagawa yung makipag-away. Sige na lang. Okay? So, marirealize din naman nila yung mga pagkakamali nila barang araw eh. So, in the way we live, in our speech, in charity, ibig sabihin pagdating sa pagmamahal. So, ibahin natin. Ang karamihan kasi, ang pagmamahal na meron ang sanlibutan, ayun po yung kalaman na pagmamahal. Okay. Mahalin mo kung sino yung magmamahal sa iyo. Mahalin mo kung sino yung papakinabangan mo. Ayan po yung pagmamahal ng sanlibutan eh. Pero ang sabi rin ng banal na kasulatan, in charity. Pag sinabing charity, love po yan pero hindi po kasama yung pag-ibig ng sanlibutan. Pag sinabing charity sa Bible, godly love or divine love. Ano ba yung divine love? Sa isang salita, ang divine love po ay yung matuto kang mahalin yung mga kaaway mo. Yan po yung pagpapakita ng divine love. Tingnan niyo ang Panginoon Kristo, nandoon na siya sa krus noon, nakapako, ayan, andyan siya na pinaglalaruan, kung ano-ano ang sinasabi sa kanya na malalaswa, masasakit na bagay. Pero dahil sa pagmamahal na meron siya, anong sinabi niya? Father, forgive them. Pinanalangin pa niya sila, patawarin mo sila kahit kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yan po yung panalangin ng ating Panginoon sa kanila. Na talagang doon po na ipakita niya pa rin yung pagmamahal niya sa mga taong ito na nagpako sa kanya, na gumagawa sa kanya ng masama. At ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan na maging huwaran din tayo, naway makita rin sa atin masilayan itong charity na binabanggit dito. Kung hindi nyo matutunan na mahalin ang mga kaaway nyo o yung mga taong umaaway sa inyo, ipanalangin nyo na matutunan nyo na mahalin itong mga taong ito. Kasi yun po yung pagpapakita ng tunay na pagmamahal na maka-Diyos. Yan. So, yan lang din po ang magpapakita ng kaibahan natin bilang mga mananampalataya pagdating sa pagmamahal upang tayo ay magiging huwaran sa sanlibutan na ito. Not only in charity, in the way we live, in our speech, but in spirit. Ano ba yung spirit? Na makita nga na tayo nga po ay pinangungunahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Na Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Na kung saan ay marami kasing mga mananampalataya ngayon ang hindi makita na sila ay pinangungunahan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Sabi ko nga pati yung mga na-send out natin mga pastor, sabi ko kung sila ay pinangungunahan ng banal na Espiritu, dapat alam nila kung ano yung priority nila. Okay. So, monthly naman tumatanggap ng support. Yan sabi ko sa 4,000 a month, sa isang taon, 48,000. Okay. Pero mas binibigyan pa ng panahon at oras yung baboy. Ano ba yan? O kaya yung pangkabuhayan. Kasi ang pastor kung talagang nagbabasa ng salita ng Diyos, alam niya kung anong binabanggit. Malinaw kasi sa Biblia na ang isang pastor manggagawa ng Panginoon ay namumuhay sa Ebanghelyo. Ibig sabihin, ipangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon at sa pamagitan niyan, doon bubuhayin ng ating Panginoon. Sabi ng isang pastor sa akin, lingkod na lang ako ng lingkod. Magugutom ng pamilya ko. So hindi po ganun yung sinasabi ng Biblia eh. Ipangaral mo ang Ebanghelyo, ang Panginoon naman ang ipoprovide ng pangangailangan mo. Simple lang naman yan eh. Okay. Pero ayan nga po, minsan hindi kumikilos ang banal na Espiritu sa kadahilanan ayaw naman magpaubaya sa banal na Espiritu. Tayo bilang mananampalataya, nawa, yan po yung laging paulit-ulit na nababanggit dito sa banal na kasulatan, hayaan natin
ang banal na Espiritu na manguna sa atin. Kung kayo ay tunay na anak ng Diyos, dapat gawin nyo yan. Kasi yan po yung sinasabi sa Romans chapter 8, verse 14. For as many as are led by the Holy Spirit, they are the sons of God. Malinaw po yan na binabanggit. Yung mga pinangungunahan ng banal na Espiritu, sabi rito sila mga anak ng Diyos. Bakit kailangan pangunahan ako ng banal na Espiritu? May karunungan naman ako na ibinigay ng Panginoon. Hindi lumakad ako ayon sa karunungan na binigay sa akin ng Panginoon ay mga pangangatuwir na palso. Okay? So, ang tama ay magpaubaya sa banal na Espiritu upang makapamuhay tayo na nandoon nasisilayan sa atin ang mga bunga ng banal na Espiritu. Yan po yung sinasabi rito in Spirit. Namumuhay tayo na nagmamanifest sa atin yung mga bunga ng banal na Espiritu ng Diyos. At kung nagmamanifest sa atin yung mga bunga ng Espiritu ng Diyos, tayo nga po ay nagiging huwaran sa mga tao sa ating paligid. Ano ba yung mga bunga ng Espiritu? Tatanungin na naman natin. Nasa Galatians po yan, chapter 5. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Sabi rin, okay? So, basahin natin para sa ganun ay masabing hindi tayo nagsasabi lang ng hindi natin alam. Sabi rito sa verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Be an example in spirit, in charity, and the way we live, and our speech, and faith. Maging huwaran din tayo sa pananampalataya. Yan, hindi lahat ng pananampalataya o mananampalataya magkakaparehas ng pananampalataya. Meron mga Kristiyano na maliit ang pananampalataya. Meron din Kristiyano na malaki ang pananampalataya. Minsan nga may mga nag-usap-usap na mga pastor dito, nababanggit nila kung sino yung mga nakikita nila na malaki ang pananampalataya. Yan. So ang palad ng tao na yan, pati yung asawa niya, sinasabi nila pagka ganun. Okay, pero talagang yun po, pagka tayo ay nakitaan ng malaking pananampalataya, tayo ay nagsisilbing huwaran. Okay, pero pag maliit ang nakikitang pananampalataya sa atin, hindi tayo nagiging huwaran. Kagaya ng mga disciples doon ng ating Panginoon nung nandun kasama nila sa bangka ang Panginoon Ayan, dumating yung bagyo, natutulog ang Panginoon At dahil sa bagyo, nasasabuyan na sila ng tubig. Unti-unti nang natatabunan. Dinising nila ang Panginoon gumising ka na Panginoon, malunod na tayo, mamamatay na tayo, lulubog na tayo. Pagising ng Panginoon, sabi niya sa kanila, where is your faith? Oh, yeah, of little faith. Hindi sila nakitaan ng pananampalataya. Kaya sabi niya, where is your faith? Oh yeah, of little faith. Kaya tayo rin, dapat ipanalangin po natin na palaguin tayo ng Panginoon. Palakihin, dagdagin ng Panginoon yung ating pananampalataya sa Kanya. Minsan nga, nalulungkot ako kasi minsan may nakikita ko ng kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Ayan. Nag-chat sa akin si Remy nung kahapon. Diyan na lang kayo. Okay naman nung umalis kami. Diyan na lang kayo. Diyan ka masaya. Ano yun, nasaktan ako kasi alam ko hindi tama eh. Okay. Kasi nagkasakit siya. Pero bakit?
Kahit nandito naman ako, magkakasakit naman yan eh. Pero yun nga lang, talagang minsan sabi ko, hindi naman kita pinapabayaan, ay inaalagaan naman kita. So alam ko may mga pagkukulang ako sa'yo. Pero pwede ba magtiwala na lang sa Panginoon? O kasi kung ang isang tao merong matatag na pananampalataya sa ating Panginoon, hindi niya sisisihin o hindi niya titignan kung ano man yung pagkukulang na nakikita niya sa ibang tao, kundi sa Panginoon siya buong nakasandal. Hindi naman kasi pwedeng hindi ako pupunta roon. Kasi unang-una na si Pastor Jimmy kailangan niyang ma-train kasi hindi natin na-train yan eh. Sa pakikipagsalamuha ko sa kanya 'pag nandoon, unti-unti nati-train siya. Noon nga lang nagpunta kami sa La Union, ay doon sa probinsya yung ilang araw kami roon. Iniwan namin sila sa Purak, araw ng Huwebes. Ngayon sabi niya Linggo na lang kami ng hapon uuwi. Sa Linggo pa ililibing ng umaga yung patay. O sige, hapon na lang sila magsisimba sa Tayaong. Pero pagpunta namin kahapon doon sa may Purak, sinabi nung pinsan niya na nagtagal pa sila doon ng 1 linggo pa. Ibig sabihin, 2 Sunday wala siya doon sa Tayaong. Nalungkot ako. Ibig sabihin talagang kailangan pa matrain, masubaybayan. Itong si Pastor Jimmy. Naiwan ko dati nang nagpapastor sa born again. Pero siguro ganun talaga, nasanay silang mga ganun na iniiwan yung gawain. Hindi naman dapat. Okay? So, po yung in faith. Kung iniiwan ko man si Sister Remy rito, andoon na inahabiling ko, ipinagkakatiwala ko sa Panginoon yan. Bako nga iniwan noon, ayan. Kasi minsan mas gusto niyang prutas na ulamin, lalo-lalo na yung pineapple. Bumibili ako talaga ng pineapple. Ayan, binabalatan ko na, inaayos ko. Okay. O kaya mangga. Ay may mangga pa roon. Hilaw nung binili ko ngayon, ay hinog na sila. Kasi kahit nandyan naman ako, ang Panginoon pa rin ang iniisip kong mag-aalaga sa Kanya. Magbibigay ng kalusugan, kalakasan. Okay. So, yun nga lang, yung pagluluto, ito lang kasi itong mga nakaraan, talagang wala siyang kasama rito. Pero nagpunta naman daw sila Emma. Sinamahan siya talaga. Kasi wala namang kasama rito. Walang sino man gusto o available na sumama sa kanya. Pero iniisip ko, hindi ko raman pwedeng pabayaan din ang mission. Kasi feeling ko, I am accountable to God pag pinabayaan ko. Ibig sabihin, nilagay ako ng Panginoon dun sa lugar din na yan, gagawin ko kung ano yung dapat kong gawin. Na hindi yung babaliwalain ko kung ano man yung layunin kung bakit ako pinadala doon ng ating Panginoon. Okay. Hindi naman pwedeng sabihin, bakit yung ibang pastor hindi naman ginagawa yung ginagawa niyo, pastor? So wala tayong kialam doon kung hindi man sila ganon. Basta't ako, alam ko ang Panginoon ang nagli-lead sa akin upang pumunta sa mga lugar na ito. Maging sa Purak nga, sabi ko sa kanila sa kahapon, kung titignan lang, kung alam niyo lang yung kalalagayan ng church doon, kung pairalin ko lang yung aking laman, hindi na ako pupunta rito sa inyo. Andiyan na, pinagpala ng Panginoon yung church na pinagpapasturan ko. Pwede akong doon na lang pakuya-kuya-kuy. Pero hindi. Dahil ayaw kong suwayin ang ating Panginoon. Bahagi ng panawagan niya sa akin. At alam ko rin, yung mga ginagawa sa mission, bahagi yan
kung bakit pinagpapala rin ng Panginoon itong gawain na ito. So in faith, in purity, maging example din tayo sa purity. Ano ba yung purity? Sa Tagalog, dalisay, malinis. Yan, kalinisan ng pamumuhay. Na ito po yung isa sa mga bagay na atin pong matutunan. At hindi lang matutunan, kundi bilang mga mananampalataya habang natututunan natin ang bagay na ito ay atin din pong ituro sa iba. Bilang example. Not only to be an example, but secondly, to be faithful in church attendance. Sabi po rito sa verse 13, till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Pastor, saan po dyan yung church attendance? Ito po yung binabanggit dito. Reading, nagbabasa ng salita ng Diyos. Exhortation, pangangaral ng salita ng Diyos. So kasi ang ibig sabihin ng exhortation, speech, sermon, teachings. Ayan po, yung ibig sabihin ng exhortation. At exhortation, ay ito po ay manggagaling sa salita ng Diyos sa pamagitan ng pagtuturo nito. And the doctrine, ayan din po, pagtuturo ng mga doktrina, turuan ng ating Panginoon. So yan po ay nagaganap tuwing tayo ay nagtitipon bilang mananampalataya ng ating Panginoon sa kanyang iglesia. Kaya nga po, yun po to be faithful in church attendance. Nung sabi rito, give attendance. Pag sinabing give attendance, na pag mayroong pagtuturo, mayroong pagtitipon, dapat nandoon kayo. Yan po yung tinuturo ng banal na kasulatan. Huwag niyong lilibanan, huwag niyong aabsitan ang pagtuturo o pag-a-attend ng pagtitipon. Kagaya ng sinabi rin doon sa Hebrews 10:25. Not neglecting the assembling of ourselves together as the manner of some is. Yan po yung binabanggit doon ng banal na kasulatan. Not neglecting. Ano ba yung neglect? Pababayaan. Huwag pababayaan. Huwag lilibanan. Okay. So yan po kaya nga, ang gusto ng ating Panginoon ay maging faithful tayo sa pag-attend sa mga pagtuturo ng salita ng Diyos. Nung sinasabi, till I come, give attendance to reading, to exhortation. Magpatuloy sila. Na ibig sabihin, always have the thrill of going to church. Dapat nga, yun po yung magkaroon tayo, yung nasasabik tayo sa pagdako sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Andoon na inaabangan na natin yung mga pagtitipon-tipon natin. Okay? Pagdating sa pagtitipon-tipon, andoon yung excitement natin. Ayan, maaga pa lang, naghahanda na tayo. Sabado ng gabi, pinapanalangin na natin yan. Ayan, bahagi ng paghahanda, huwag kang magpuyat. Kasi, meron dyan nagpupuyat, madaling araw na pag matulog, kinabukasan linggo, ayaw nang magising. Kasi puyat. Hindi na nakadako sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Kaya nga pag ako'y nananalangin na gabi, pinapanalangin ko po ang bawat isa nawa ay ihanda ng Panginoon sa pagdako sa bahay-sambahan pinabukasan ng araw ng linggo. Na makatulog ang bawat isa ng maaga na hindi mapuyat para makadako. Si minsan nagiging dahilan yan eh. Kung ano man yung mga isipin din na pupunta sa ibang lugar, pinapanalangin ko rin na alisin ng Panginoon sa inyong isip yan. Yung pagpaplano na pagpunta sa kung saan man gusto nyo mapunta, pero araw ng linggo, pinapanalangin ko na alisin ng Panginoon sa inyo yung mga ganyan plano. Lalakad kayo ng araw ng linggo na hindi pumunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. So, always have the thrill on going to church. Secondly, always be on time and going to church. Ayan po, kung meron man tayong pahalaga ng oras, kung halimbawa mahalaga yung oras pasok sa trabaho, ayaw nating malate. Mahalaga yung oras pagpasok sa school, ayaw nating malate. Dapat ganun din, mas mahalaga
na iwasan natin na malate pagdako sa bahay-sambahan ng ating Panginoon upang manambahan sa Kanya. So yung give attendance, ibig sabihin naway wala tayong ma-miss. Okay. So nawa, umpisa pa lamang ng pag-aaral na andun na tayo. Para sa ganun yung mga spiritual na pagpapala na inihanda sa atin ng ating Panginoon ay wala tayong ma-miss. Okay? Mapakinggan natin lahat yan. Matanggap natin lahat. Manamnam natin lahat. Yung mga tinuturo rito na salita ng ating Panginoon. Napakahalaga po yan eh. Okay, so gusto mo maging model employee sa iyong pinagtatrabahuhan, ay kailangan lagi akong pumapasok, huwag akong mag-a-absent. Kailangan magiging maaga ako lagi. Huwag akong mag-undertime. So ganyan po. Pero kung meron kayong isipin na ganyan sa pagtatrabaho, meron kayong isipin na ganyan pagdating sa pagdako sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Wow. Dapat ganun din po tayo. Pahalagaan po natin yung pagdako sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Pinakamahalaga, be on time and going to church. Mahirap naman, ay pastor, traffic kasi eh. Samantalang, hindi naman kailangan gumamit ng sasakyan. Okay, malapit lang yung bahay, tapos traffic pa. Pwede namang lakarin. So, always be in time and always be attentive in hearing God's words. Kasama yan sa pagiging faithful sa church attendance. Hindi yung nandiyan ka lang, faithful ka nga, pero hindi ka pala faithful sa pakikinig. Ay walang silbi. Pag sinabing be faithful in church attending church services, ay dapat yung pakikinig. Yan po yung napakahalaga. Nandiyan ka nga, hindi ka nakikinig. Walang silbi. Walang saysay yung pagdako mo sa bahay-sambahan ng ating Panginoon na hindi ka naman nakikinig. Kaya tayo nandito para maturuan tayo ng salita ng Diyos, matuto tayo. Malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Malaman din natin kung paano tayo mamuhay ayon sa banal na kasulatan. Kaya nga po, yung pamagat pa lang a must for us. Dapat yan po yung inyong laging titignan. A must for us to be an example. A must for us to be faithful in church attendance. And third thing that we are commanded to do and to teach is we are to be useful vessel of the Lord. Maging kagamit-gamit tayo. Sabi kasi rito sa verse 14, neglect not thou the gift that is in thee, which was given thee and by prophecy with the laying in of the hands of presbytery. Yung neglect not thou the gift that is in thee. Bawat isa po ay meron pong kanya-kanyang gift na ibinigay ng ating Panginoon. Kung bakit tayo ay binigyan ng gift ay upang yan po yung magamit sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At sabi ng Biblia, neglect not thou the gift. Ibig sabihin, huwag mong baliwalain, huwag mong hayaan na lang yung gift mo na masayang. Kundi magpagamit ka sa Panginoon ayon sa gift na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Yan po yung spiritual gift kung tawagin. Merong gift of teaching, gift of exhortation na binabanggit ng banal na kasulatan, gift of giving. Yan po yung magiging mapagbigay or giver. Ay gift po yan na nanggagaling sa ating Panginoon. Gift of teaching. Meron din po yan na binabanggit ng banal na kasulatan. Okay? Na ibig sabihin, kung binigyan ka ng gift, ipagamit mo sa ating Panginoon. At tignan mo na ikaw ay maging kagamit-gamit sa ating Panginoon. Sabi ro, neglect not thou the gift.
Huwag nating kakalimutan bawat isa sa atin may gift dito. At yan po yung dahilan kung bakit binigyan tayo ng gift upang maging kagamit-gamit tayo para sa gawain ng ating Panginoon, para sa ikasusulong ng gawain ng ating Panginoon, para sa ikakalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Lalahanin natin, unang-una, gifts are exclusive for the Lord. Ano pa ibig sabihin dyan? Kung binigyan kayo ng gift, gamitin nyo exclusively para sa ating Panginoon. Yan. So hindi po yung, halimbawa, gift of giving. Ang galing mong magbigay. Talagang meron kang gift. Kaso, meron dyan, ang galing-galing magbigay sa sanlibutan. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, ang damot-damot. Bukas palad, pagdating sa sanlibutan. Pagdating sa Panginoon, ganun siya. Eh, sayang yung gift na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya tayo binigyan ng gift, halimbawa gift of giving, para tayo ay magamit sa gawain ng Panginoon pagdating sa pagkakaloob. Hindi yung gamitin natin yung gift natin na yan sa sanlibutan. Ang galing-galing natin sa sanlibutan pero sa gawain ng Panginoon, wala. Bagsak tayo. So, ayan palalahanin nyo. Ayan. Magaling tayo magturo halimbawa. Pero, pagdating sa gawain ng Panginoon, ayaw naman natin magturo. Nagtuturo lang tayo sa mga labas o anuman. Okay. Ang galing natin magsalita. Ayan, may pagsasalita ay isang gift din yan. May mga tao na hindi masyadong makwento. Okay, may mga tao na makwento rin. Kaya nga si Pastor Jimmy, tinitrain ko yan lalo na sa pag-aakay ng kaluluwa. Binigyan ko na siya ng kopya nung ginawa natin na guide sa pag-aakay ng kaluluwa. Sabi ko sa kanya, walang saysay ang ministry o pagtuturo ng salita ng Diyos na hindi naman natin itinuturo yung daan ng kaligtasan sa mga tao. Ayan. At si Pastor Jimmy, napansin ko, ang galing-galing niya makipag-usap sa mga tao. Ang galing-galing niya makipagkwentuhan. Na hindi ko magawa yun. Ibig sabihin, kung yun ay matuto na magbahagi ng ebanghelyo ng Panginoon, ay sigurado, marami siyang mababahaginan. Kasi magaling siya makipagkwento. So, ibig sabihin, kung meron tayong mga gift na ganyan, ay gamitin natin para sa gawain ng ating Panginoon. Magamit natin yung sarili natin. Yung mga gift na yan, binigay sa atin ng ating Panginoon, hindi po gamitin sa sanlibutan. May mga talento tayo. Binigay sa atin ng Panginoon. Pag sinabing exclusive for sa Diyos natin, ipagamit. Kaya niya may mga magagaling umawit. Yan, kasi magagandang boses. Okay. So sa halip na gamitin exclusive sa Panginoon, ginawa pang pagkakapirahan. Kaya meron nga akong kilala na anak ng pastor doon sa Bicol noon. Dumaalaw kami sa kanila, nakitulog ng isang gabi. Kwento niya sa akin yung kanyang anak daw ay kinuha ng politiko para umawit sa kanilang kampanya. Okay? So, di ba mas maganda kung ano man meron tayong gift, gawin nating exclusive doon sa nagbigay sa atin ng gift. Na huwag gamitin sa iba rin para sa ating sarili. So gifts are exclusive for the Lord. Ayan po. Okay, so not only gifts are exclusive for the Lord, but gifts are designed for the work of the Lord. Ayan po, tandaan nyo. Yung mga gift na meron tayo, nakadesinyo pa yan para sa gawain ng ating Panginoon. So, paano po yung nakadesinyo? Ibig sabihin po, nakadesinyo, fit to fit
yung mga gift na meron tayo para sa gawain ng ating Panginoon. Yan. So, kaya tatandaan po natin yan. Pag yung gift of giving halimbawa, ayan, talagang binigyan ka ng Panginoon ng puso para maging giver, open-handed, free. Ano tawag ito? Yung bukas palad, magbigay. Okay. So, pag sinabing designed for the work of the Lord, diyan mo galingan. Okay. Yung gift na yan. Ayan po. Kasi diyan, fit na fit. Dahil kung bakit sinabing fit, dahil may pangako ang Panginoon na bawat ibibigay natin, ibabalik ng Panginoon sa atin yan. At hindi lang basta't ibalik ng Panginoon kung ano yung mga ibinigay natin sa gawain niya, bagkus ay pangako niya siksik liglig at umaapaw pa. Pero kung yung gift mo na yan, na ibigay mo lang sa sanlibutan yan, hindi po yan susuklian ng Panginoon, kagaya ng ipinangako niya sa banal na kasulatan. Bawat ibigay natin sa sanlibutan ay maituturing na mawalan sa atin yan. Pero pag yung gift of giving ay ginamit natin para sa gawain ng Panginoon, hindi magiging kawalan dahil may enjoy pa rin natin dahil ibabalik ng Panginoon sa atin ang lahat ng mga bagay na yan na ibinibigay natin. Sabi nga pati sa dating sa langit, may enjoy pa rin natin yan. Okay. Ayun na lang sa pagka-interpret ng mga ibang mga theologians na yung mga binibigay natin, kasi nga meron ng sinasabi kasi sa Biblia na account natin sa langit. Okay. Pagdating sa account, alam natin yun, yung account sa bangko. Pag may account ka sa bangko, ikaw ay nag-iipon ng pera sa bangko, nagbabangko ka. Okay. So, merong sinasabing account tayo sa langit. At yung account na yan, yun nga po doon napupunta lahat ng mga ibinibigay natin sa ating Panginoon. Naiipon doon. Bagamat nagastos na sa gawain ng Panginoon yan, pero yung halaga na nandoon pa rin, naiipon doon sa langit. At ayon nga sa may gumawa ng kwento, okay, na yun din yung ginagamit ng Panginoon para lagyan ng palamuti yung mga mansyon natin doon sa langit. Do pare-parehas tayong mga mansyon, may mga mansyon, pero hindi pare-parehas ng ganda. Kasi nga, kung paano pagandahin yung mga mansyon natin doon ay nakasalalay sa ating pagkakaloob dito. Kagaya ng minsan ay kwento ko na isang ang dunya, mayaman talaga, okay, na talagang mananampalataya. Kwento lang ito. Pero gusto, para maikuan ko lang sa inyo ngayon, yung mayaman namatay. Pagdating niya sa langit, nakita niya yung mansion niya. Sabi nung, ito yung mansion mo. Ayan, sinabi sa kanya. Tuwang-tuwa siya kasi meron siyang mansion. Pero bago na nadatnan yung mansion niya, meron napakagandang mansion. Kasi kung maganda dahil punong-puno ng palamuti. Tinanong niya, kanino man mansion niyang napakaganda na yan? Sabi sa kanya, yung katulong mo ay sa katulong mo yan. Sabi niya, paano nagkaroon ng mansion na maganda yung katulong ko? Katulong lang. And sinabi niya, kasi yung katulong mo, hindi lang basta faithful sa pagsisimba, kundi talagang siya ay masasabing giver. At yan yung resulta ng kanyang pagkakaloob. Lahat napupunta dyan para gumanda yung kanyang mansyon. Okay. Ngayon, yung mayaman, naisip niya, ako may pera nung nandun ako sa lupa pero maramot ako sa gawain ng Panginoon. Hindi na siya nagtaka kung bakit hindi maganda yung kanyang mansyon. Kasi ganun siya.
Yan. Yung katulong niya kahit mahirap, tulong lang, pero giver sa gawain ng Panginoon, meron siyang magandang mansion. So gusto ko lang ipaabot sa inyo na yun na nga po kung gaano kahalaga na yung mga bawat nailalagak natin sa gawain ng Panginoon. Pagdating natin sa langit, mai-enjoy pa rin natin yan. Okay? Hindi lang papalitan ng Panginoon dito sa lupa. Pagdating ng sa langit, andoon pa rin. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, their works, they follow them. Kung ano yung mga ginagawa natin dito, susundan tayo doon sa kalangitan. So gifts are designed for the work of the Lord, gifts are exclusive for the Lord, and gifts are for the glory of God. Ibig sabihin, ano man yung gift na ibinigay sa atin, gamitin natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon, hindi para sa ating sariling kaluwalhatian. Papansin ko, yun nga po, may mga gifts sila. Sa halip na ipagamit sa gawain ng Panginoon, ipinapagamit sa sanlibutan. For the very reason na gusto rin nila ng maging tanyak o magamit para sa kanilang sarili, hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung mga gift natin, pag ginamit natin sa sanlibutan, hindi natin magagamit yan para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Pero anong sabi ng Biblia? Doon sa 1 Corinthians chapter 10, verse 30, whether we eat or drink, or whatsoever we do it all for the glory of God. At sa ating paggawa, andyan po yung mga gift na instrumento para sa ating paggawa sa ating Panginoon. At sabi niya, ano man yung gagawin natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hindi sa ating sarili. Kaya kung yung gift mo, ginamit mo para sa iyong sarili, hindi mo na nagagamit yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ganun, ang nangyayari ngayon, yung gift mo nasasayang. Nawawalan ng saysay. Maging may saysay lang yung gift natin, ginamit natin yan para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tuwang-tuwa tayo kasi nakapagbigay tayo ng malaki sa mga, halimbawa sa mga organization, o kaya sa mga samahan, o ano man dyan, sa mga tao, sa sanlibutan. Okay. Pero ang tanong, yung pagbibigay nyo bang yan sa kanila, naluluwalhati kaya ang Diyos? Lalong-lalo na pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi nyo magawa na magbigay ng ganyan. Marami yan, gumagastos ng libo-libo para sa mga sa sanlibutan. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi magawang gumastos. Ultimo minsan, yung mga contribution, hirap na hirap. Pero pagdating sa sanlibutan, wow, ang galing. Nagigets nyo yun? Okay. Bakit ganun? Kasi sa sanlibutan, na ibibigay sa atin yung glory. Pinupuri tayo. Oh, ang galing niya naman. Ang galing niya magbigay. Ang laki pa. So, yun yung nag-i-encourage para magbigay tayo sa sanlibutan ng malaki. Dito kasi sa gawain ng Panginoon dito sa church, ano ang binigay natin, hindi nare-recognize. Pero yun po yung tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Sabi niya, huwag mong hayaan na kung ano yung ginawa ng iyong kaliwa ay mahayag sa kanan. Magbigay tayo ng sikreto. Pero pagdating sa pagbibigay, na walang pumupuri sa atin. At ako rin, hindi ko ugali na magpuri rito. Kung sino man yung mga giver, malalaki ang binibigay. Kasi yung pagpapala o yung reward na tawagin ay mawawala. Sabi kasi ng banal na kasulatan, kagaya ng mga Pharisees, ayan, nagbibigay sila ng
malaki, pero hayagan. Ewan ko kung paano yung hayagan pagbibigay nila. Talagang hindi siguro kasi nga may batingting pa sila. Okay? So, sabi ng banal na kasulatan, dahil sa gano'n nakuha nila yung papuri ng Diyos, nakuha na nila, ay papuri ng tao, nakuha na nila yung reward nila. Pero hayaan natin kung ano man yung mga ginagawa natin, may mga binibigay natin na maging sikreto yan upang sa gano'n, yan ay mabigyan ng reward ng ating Panginoon. Hindi na natin kailangan ikwento, ako nagbigay ng gano'n sa church. No. Pagka ginawa natin yan, mawawalan tayo ng reward sa ating Panginoon. Binigay natin yan. Alam naman ng Panginoon yan eh. Hindi nasisikreto sa Panginoon. At alam niya rin kung paano bigyan ng pabuya yung mga ginagawa natin sa Kanya. So gawin po natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon yung magamit yung mga gifts na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So to be a responsible believer, always bear those things in your minds. Ibig sabihin po ay lagi nating alalahanin ang mga bagay na ito para tayo po ay masabing responsible believers. Maging mga mga hindi lang responsible kundi maayos na mga mananampalataya ng ating Panginoon. Be cautious also. O sabi sa verse 15 nga, meditate upon these things. Ano meditate? Lagi mong alalahanin ito. Ayan. Itong mga responsibilidad na dapat nating gawin at dapat nating ituro. Kasi kung kakalimutan natin yan, hindi rin natin magawa. Hindi natin masunod, hindi natin maituro sa iba. Tama po ba? Kaya lagi dapat nasa isip natin yan. Okay. At hindi lang yan. Be cautious in applying and doing them. Maging maingat. Sabi sa verse 16, take heed unto thyself. Gawin natin ng tama. I-apply natin ng tama. Ituro natin ng tama kung ano yung mga tinuturo ng banal na kasulatan. Okay. Mahirap yung kagaya niyan. Ano bang gift ang maganda? Okay, sabihin na natin yung gift ng pagbibigay. Okay. Yung pag-a-apply ng tama ay yung gawin natin sa bahay sambahan at sa gawain ng ating Panginoon. Kaya sinabing maging maingat. Hindi yung basta't nagbigay tayo kahit wala naman kinalaman, wala naman ibibigay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa atin okay na pero hindi. Kaya sabi rito, be head unto thyself. Maging maingat tayo sa paggamit ng mga gifts na ibinigay sa atin ng ating Panginoon o sa pag-apply ng mga bagay na dapat nating gawin, ituro. Okay. So, halimbawa sa pag-iinom ng alak, pwede uminom ka, kunti lang. Meron mga ganyan eh. Wala nang problema sana. Pero ang problema kasi, sa pag-iinom ng alak, lahat yan nag-umpisa sa kukunti. Sa kainom ng kukunti, nawili, hindi na magkasya sa kanya yung kunti lang. Gusto na, malasing na. Saan nanggaling yung pag-inom ng kailangan malasing? Nanggaling sa pag-inom lang ng kukunti. Kaya hindi tama na application yon. Okay, yung sabi, kunti lang. Ayan, parang ini-encourage mo yung tao na matutong uminom. Okay? Pero talagang yan po yung yun po yung sinasabi nila na ang alak din ay nakaka-addict din. Sabagay, naranasan ko rin yan eh. Talagang habang tumatagal, sumasarap. Okay? Tapos pagka nagka-hangover na ako noon, hindi na ako iinom.
Pero pag nawala na yung hangover, may nakita naman ng alak, sige na naman, inom na naman. Yung sigarilyo rin, alam na alam ko sa isip ko, wala naman na ibibigay sa akin na mabuti ito. Puro masama. Lalo na mayroon akong allergy sa usok. Ayan, pagka yung sinipon na ako, inubo ng matindi, sabi ko, hindi na ako maninigarilyo. Ayan, pero pag nawala na naman yung ubo ko, sipon ko, may nag-alok naman ng sigarilyo, ayan, sigarilyo na naman. Bakit? Wala naman na ibibigay na mabuti. Pero sige pa rin. Okay, kagaya ng tiyahin ko nga, sabi ko, kahit ikamatay ko na, basta huwag lang matigil yung aking paninigarilyo. Na ibig sabihin na addict na. Wala na naibibigay, gastos pa. Okay? Pero gustong-gusto pa rin. Yan. Okay, so kung mananampalataya sana yun, sa halip na ibigay sa gawain ng Panginoon, kung pinibili ng sigarilyo. Sabi, buti may nagpunta na kandidato. Binigyan ako ng 300. May pambili na ako ng sigarilyo. Pero mo yan? Okay? Pero alam niyo, ang isang Kristiyano na giver, pag may naibigay, ay itatites ko ito, yung offering ko. Yun yung unang-una na kanyang iisipin. So, be careful in applying and doing them. And never cease and be persistent to walk in them. Sabi ron sa verse 16c, for continue in them. Magpatuloy, hindi yung nasunod mo lang sa panandalian, nagawa mo ring ituro, panandalian, tama na. Alam niyo, yung pagsunod sa salita ng Diyos, pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi dapat natin tinitigilan. Responsibility natin yan pag tayo ay nabubuhay. Eh, sabi ng banal na kasulatan, continue in them. Patuloy kayong lumakad sa kanila. Yung paglakad na to, yung i-apply sa buhay natin habang tayo ay nabubuhay sa sanlibutan na ito. It is a must for us. Kaya po, ito po yung tatandaan natin. Nawa magiging responsible tayo na mga mananampalataya ng ating Panginoon. Upang magkaroon tayo ng kaayusan bilang mga anak ng Diyos sa ating pamumuhay sa sanlibutan na ito. Hindi tayo yung masasabing merong tawag sa banal na kasulatan yan, yung walang kaayusan eh. Hindi yung pagiging pasaway. Ayaw ng Panginoon ng mga anak niya ay pasaway. Gusto niya maging maayos ang bawat isa sa atin. At ito po yung pagsunod sa kanyang mga salita at pagtuturo ng kanyang salita ang magtuturo po sa atin upang maging mabuhay tayo ng may kaayusan sa sanlibutan na ito. So tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Thank you for watching the preaching, a must for us. Stay connected, subscribe and follow us for more updates. May God bless you abundantly.